Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA. Matapos nga ang laban ng Manila Clasico na Barangay Ginebra San Miguel at ng Magnolia Pambansang Manok Templados, ang Magnolia Pambansang Manok Templados ay dalawa na ang kanilang injured player. Ito ay si Rom De La Rosa at Jed Mendoza na kung saan nasiko nga sa huling laban nila kontra sa Barangay Ginebra. Dahilan para magdag ng player ang Magnolia Pambansang Manok Templados. Marami ang nagtatanong bakit hindi i-activate si David Morel para sa Magnolia Pambansang Manok Templados, at napapabalita rin na posibleng pagpipirma ni Travis Jackson sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Opo, magdadagdag ng point guard ang Magnolia sa katauhan daw ni Travis Jackson. Matatandaan si Travis Jackson pumasok noong 2018 sa PBA at nakuha ito sa first round ng Meralco Bolts sa number 5 pick, at simula noon pagkatapos nito sa Meralco ay lumipat ito sa Rain or Shine Elasto Painters at huling nakapaglaro noong 2022 sa Blackwater Bossing. Marami ang nagtatanong nasaan na ba ito ngayon at hindi na naglalaro sa PBA. At ito na, malaki na daw ang posibilidad na mapapirma ito ng Magnolia Pambansang Manok Templados para ma-activate at mapunan ang kawalan nila ng point guard. Malaking tulong si Travis Jackson kung ito ang i-activate at papaypermahin ng Magnolia. Samantala, matapos nga ang magandang performance ni Benny Boatwright sa nakaraang Commissioner's Cup at nakakuha pa ng kampyonato sa San Miguel Vermin, marami ang ekspekulasyon na ang import ng San Miguel Vermin na si Benny Boatwright ay dapat nang isama sa mga naturalized player ng Gilas Pilipinas. Sa height nitong 6'10", marami ang nagsasabi isa ito sa posibleng malaki ang maitutulong para sa Gilas Pilipinas. Dahil isa itong big man na meron outside shooting at the same time pwedeng maging rebounding or pwede kuwanan ng rebound. Kaya naman ito na nga ay i-activate na at ina-naturalize na nga ng Gilas Pilipinas pag-amin mismo kay Coach Tim Cone at sa artikulo ng Tiebreaker Times. Opo, dinadahan-dahan na ang pagpaprocess ngayon ng mga papers para maging naturalized player si Benny Boatwright, at ayon kay Coach Tim Cone ang pinakamatagal na proseso para maging naturalized player si Benny Boatwright ay 4 hanggang 5 buwan. Paghahanda daw ito sa posibleng pagpasok ng Gilas Pilipinas para sa Olympic qualifiers. Pero pag-amin din ni Coach Tim Cone na si Benny Boatwright ay backup lamang ni Justin Brownlee. Ang main guy pa rin sa nasabing Gilas Pilipinas ay si Justin Brownlee. Pero marami ang kumukwestiyon ngayon kung bakit si Benny Boatwright agad-agad na magiging naturalized player. Naaalala nyo ba ang dating import ng San Miguel Vermin noong 2019 na nakakuha sila ng kampyonato? Opo, si Chris Macolo ang tinutukoy ko. Rather, si Chris Macolo isang 6'9", merong high flying ability, merong attacking ability, merong shot blocking ability at very athletic. Ayon sa ating mga insider, kung ikukumpara mo si Benny Boatwright kay Chris Macolo ay mas pabor at mas advantage daw tayo kung si Chris Macolo ang kukunin natin. Bukod sa experience neto sa NBA, ay madami din experience ito international. Kaya naman, mas maganda daw kung si Chris Macolo ang kukunin natin. Bukod na rin sa experience nito, ay mayroon itong defending ability na wala kay Benny Boatwright, at hindi daw consistent si Benny Boatwright kung pagbabasihan ang naging performance niya sa nakaraan Commissioner's Cup. Kaya naman, marami ang nagsasabi, hopefully daw i-consider din si Chris Macolo
Palo, pero nanghihinayang sila ngayon dahil nga pinaprocess na ang mga papers para kay Benny Boatwright. Napakalaking tsansa daw na malaki ang may tutulong ni Chris Macolo sa Gilas, Pilipinas at interesado nga ito na makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Nanghihinayang ang karamihan sa mga fans at bakit hindi ito napansin ng SBP. Ano sa tingin nyo kung kayo ang papipiliin? Sino ang gusto nyo maging Gilas naturalized player? Si Chris Macolo or si Benny Boatwright? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Sir Dennis Lagdaan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Bersubidad, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share, ganoon din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.